Pwedeng maayos ang gusot ninyong mag-asawa nang hindi kayo nag-aaway kung gagawin mo ang tatlong bagay na ito. First of all, find solution to your conflict. At maraming mga mag-asawa kasi, imbis na solusyonan ang problema, ayusin ang conflict, nagpapatuloy sila. Inahayaan nilang lumaki ang problema. The thing that we need to ask ourselves, ano ba ang mapapala natin sa pakikipagtalo, sa pakikipagbangayan sa ating asawa? Kasi kapag pinili natin na makipag-away sa ating asawa, na pinapakita lang natin sa isa't isa na tama ako at mali ka. At pag nangyari yon, walang mananalo, may natatalo at may nananalo. Ang mangyayari sa pamilya nyo, walang katahimikan, walang kapayapaan, pareho kayong masasaktan, pareho kayong mapoprostrate, madidisappoint, at magkakaroon kayo ng bitterness sa isa't isa. For example, pag didisiplina sa mga anak. Ang asawa mo halimbawa lumaki sa disiplinang marahas, pinapalo siya ng kanyang mga magulang, sinasaktan at sinisigawan. Ikaw naman lumaki ka sa tahimik na pamilya na hindi ka sinasaktan ng nanay mo at tatay mo, hindi ka nagbubuhatan ng kamay. Ngayong may asawa ka na, ang gusto ng asawa mong lalaki, gawin yung disiplina na kinalakihan niya. How can you resolve your issue? First of all, you need to meet halfway. Ibig sabihin, magtagpo kayo sa gitna, magkompromiso kayo, alisin ninyo ang mga bagay na hindi mabuti para sa inyong anak. At doon kayo magkasundo at magkaunawaang mag-asawa. It is very important na ilagay ninyo sa inyong kaisipan ang katotohanan ito. We're in this together, magkasama tayo dito, laban nating dalawa ito, hindi ikaw ang kalaban ko, hindi ako ang kalaban mo, tayong dalawa hawak kamay, naharapin natin ang mga problemang ito. Kailangan you need to process life together, dapat magkasama kayong dalawa bilang mag-asawa na maglulutas, harap sa anumang mga pagsubok, gulo, problema na darating sa inyong pamilya. Sabi nga sa Mark 3:25, similarly, a family splintered by feuding will fall apart. Ang pamilyang watak-watak ay siguradong babagsak. Kaya nga, learn to protect your family by resolving your conflicts. Second, respect your spouse's ideas. Respect begets respect. It's a two-way street. Hindi mo pwedeng tanggapin ang respeto kung wala ka namang respeto sa iyong asawa. I remember years ago, I told my husband, I want to go back to school. Mahilig ako sa pagsusulat. I am a writer. Gusto ko magkaroon ng formal education. I shared to my husband yung idea ko na gusto kong bumalik sa eskwelahan kahit na correspondence school lang, na habang nasa bahay ako, nag-homeschool sa mga anak ko, sa mga anak namin, at kapag may free time ako, pwede akong mag-aral. At my husband was very supportive to me, pinag-aral niya ako, at ginalang niya ang aking idea, hindi niya ako pinagtawanan. Napaka-importante sa isang mag-asawa yung respeto sa isa't isa. Kung ano ang gusto ng asawa mo na gawin para mapabuti ang kanyang sarili, ang kanyang abilidad, ang kanyang pagkatao, you need to respect your husband. You need to root out for him. Suportahan mo siya para maging maganda ang inyong pagsasama. Number 3, and this is the last one, take time to listen. Listen with your eyes, make eye contact to your spouse, listen with your mind, and listen with all your heart. I'm guilty sa area na to. My husband is a long-winded person, mahabang magsalita, kaya naiinip ako, kinakat ko na siya agad. Ito yung bagay na gusto kong alisin sa sarili ko. Hearing and listening are two different things. Kasi kung narinig mo lang yung sinabi ng asawa mo, pero lumabas lang ito sa kabilang tenga mo, it's useless. Sa relasyon ng isang mag-asawa, napakahalaga ng komunikasyon. Hindi lang komunikasyon, kundi yung pakikinig. Pakinggan mo yung saloobin ng asawa mo. Alamin mo kung saan ang pinanggagalingan niya. Alamin mo kung bakit ganyan ang pananaw niya sa buhay. Alamin mo kung bakit ba nagkakaganyan si Mrs. Anong dahilan ng conflict ninyong mag-asawa. At kapag ginawa mo to, kapag naging honest ka at natutunan mong makinig sa asawa mo, magiging less ang argumento ninyong dalawa. At ganun din kayo mga mister. Listen attentively to your wife. Pakinggan mo siyang mabuti, make an eye contact,
para makilala mo siyang mabuti. Huwag baliwalain yung feeling niya, yung nararamdaman niya. Bilang mag-asawa, learn to meet our spouse in the middle or halfway. Ibig sabihin, learn to compromise. Meet our spouse on one side, na ibig sabihin, yung asawa mo ang gagawa ng solusyon at katatagpuin mo lang siya sa kabilang dako. Or meet him later. It means gagawa kayo ng temporaring solusyon. In a nutshell, ang sabi sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 4, verses 9 to 10, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. 2 is better than 1. Kaya bilang mag-asawa, mahalaga na kayong dalawa ay magkasama sa puso, sa isip, sa pagdidesisyon para sa kaigaganda ng iyong pamilya. Kung gagawin mo ang mga simpleng paraan na sinabi ko, maayos ang conflict ninyong mag-asawa nang hindi kayo nag-aaway. The Praying Mom, there is power when you pray.